Piso mo, palaguin mo. Hello! Welcome to another edition of Pisobilities. Ito po ang inyong lingkod, Francisco J. Colaico. Sa mga naunang edisyon ng Pisobilities, pinag-usapan natin ang tungkol sa paghanda ng PISE o Personal Income and Expense Statement. Sa madaling salita, talaan ito ng mga detalyadong pinapakita ang kinikita natin at ang mga ginagastos buwan-buwan. Importante ito para maging maliwanag sa atin kung saan ba nanggagaling at magkano ang inaabot ng ating kita kada buwan at saan ba napupunta ang ating kinikita. Kung ating susuriin, marirealize na karamihan sa ating mga pinagkakagastusan ay unti-unti ring nawawala ng halaga sa kalaunan. Katulad dito halimbawa ng mga latest gadget gaya ng cellphone, laptop, iPad, flat screen, at kung ano pang pinakakausong gadget sa ngayon. Marami sa inyo ang sigurong magsasabi, pero necessity ang cellphone at laptop sa ating mga trabaho. Kailangan talagang bumili nito. Pati ng TV, importante din yun. Agree naman po ako na kailangan natin ng mga bagay na to. Subalit, ang tanong ko lamang ay ito, kailangan ba talagang bumili ng pinaka-latest model every time na may lumalabas na bago? Kailangan ba talagang mahigit sa isa ang bibilhin natin? Di po kaya kadalasan nagiging luho o bisyo na natin ang mga mamahaling gadget na ito? Before you buy, ask yourself if you really need it or whether or not you can really afford it. Know the difference between asset and liability. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, assets put money in your pocket. Liabilities take money from your pocket. Ang halaga ng isang asset ay nakasalalay sa pakinabang nito sa may-ari. Kung ang pagbebenta ng ari-ariang ito ay makakadagdag sa kita ng may-ari, ito ay maituturing na asset. Kung hindi, ito po ay liabilities. Simula pa lang po ito ng ating talakayan, mga kaibigan. Diyan lang po kayo at siguradong marami kayong mapupulot na tips sa pagpatuloy ng Pisobilities makalipas ang ilang paalala. Tutok lang! Piso mo, palaguin mo! Agenda, agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Piso mo, palaguin mo. Welcome back to Pisobilities. Our topic for this edition is stop spending on things that decline in value. Meron po tayong panauhin ngayon. Isang batang-bata na expert sa IT, si Mr. Darius Opilas, is now the Regional Manager of Bentley Software Solutions. And we'd like to welcome him at mag-share siya sa inyo ng kanyang napakagandang experience sa buhay. Welcome, Darius. Thank you for dropping by. The pleasure is mine po. I-share mo naman sa audience kung ano ang experience mo. Nag-start ako na mag-work immediately after I graduated from a technical school locally.
Siguro isang buwan lamang na pagka-graduate ko po, diretso kagad ako ng Saudi Arabia as a technical specialist doing office and banking equipments. So after that, of course, dumaan sa proper vehicle, ando doon ng agencies, na paulit-ulit akong pinababalik papunta paroon dahil sa maraming requirement na na-submit mo na naman na pala. Kaya naintindihan ko yung work na nagsasubmit ka, ire-reject ka, nagsasubmit ka, ire-reject ka, pero at the end of it, dahil sa tanggap ka na, ikaw pa rin ang babalikan nila. Una kong trabaho, nag-sweldo po ako ng $300. Malaking bagay. Pero dahil sa bilang single, at ako yung huli, ako yung bunso sa family, ang mindset ko ay tumulong sa magulang. Nagtatabi lamang ako ng allowance ko sa akin, thinking na lahat na ipinapadala, ang agreement ko sa parents ko, savean niyo ako dyan. At gusto ko ipadala dyan kasi mas alam ko na may need kayo dyan. Okay. So So that was 1991. that's right. Fast forward tayo, 2012. Presently, I'm the Regional Account Manager, Asia Pacific ng Bentley Solutions. Kakarating ko rin galing abroad last year. Tingin ko sa'yo, mukhang on the average, maayos ang kinita mo. Awa ng Compared Diyos to po. the majority. Awa ng Diyos. At mukhang hindi mo naman na-ilustay. Hindi naman po lahat na-enjoy. 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 Maganda. Dahil kadamihan ganun ang sitwasyon. Ang isang bagay kasi, sa prinsipyo ng personal finance, no? Ang isang bagay, kahit na anong halaga niya, ginto, diamond, asset, any asset, bahay, lupa, pag hindi ginagamit, bali wala. Agree po. In other words, the law of economics says, kung ang utility ng produkto ng isang bagay ay zero, wala siyang value. Pero sa pananaw ng marami, parang hindi ganyan. Kagaya yung iba, yung tinatawag kong symbolic wealth. Bili ng bili. Basta't, bahay, lupa, meron ako. Sa kanila, yaman. Anong tingin mo sa ganyan? How do you apply it in your life? Personally, gusto ko yung term na symbolic wealth. Napakarami niyan. Siguro, one way or the other, na associate ko ang sarili ko sa ganyan dahil maaring meron kang anong gamit, pero ang una sa lahat, yung bang meron kang gamit na yan, fully paid na ba? Most likely, yung iba sa akin, hindi pa. Tapos, hindi lang yon, yung sinabi mong parang sa'yo, hindi mo naman nagagamit. Parang pang-status ko, pang-display. So, hindi rin talaga wise na magkaroon ka ng maraming pagmamayari ba ang tawag? Or Kalakal, mga kalakal, assets that's right. na ano ba yung mga common mistakes ng mga Pilipinong kumikita, mga OFWs, pag na-attract sa mga kalakal na for sale, magagandang mga price? Ang alam kong problema ko ay pag dumating na ang pera, dati pwede ka lang bumili kung hindi ka pa ganun karami ang pera mo, bumili ka dahil kailangan mo. Oo. Hindi mo masyadong tinitignan ng pangalan. Ngayon, kailangan mo na, may pera ka, may pangalan pa ang gusto mong bilhin. Tumaas ngayon yung aking standard of buying. Tapos, yung sinasabi na needs and wants, na jumble na. Hindi mo na alam kung saan na need at want. Gigil na gigil ka na sa pera mo na gumastos. Not really thinking, ano ba yung priority? How do you apply that in your life? I-open ko yan sa wife ko, my partner. Oo. And then we prayed for it. And then pag medyo malapit-lapit ng may ma-purchase or nandudo na sa proseso, andiyan yung sinasama na namin yung mga bata. Anak, lika tripping tayo. Anong tingin nyo? Kaya ba? Uy, gusto yung lugar. Gusto. They are involved. The entire family is Are you talking involved. about buying a house? Yung mga kalakal lang. Yung mga sa kalakal- napunta ka sa mall. Kahit na po TV, sa TV, DVD, anumang maliit na appliances, nakasanayan na po namin mag-asawa mag-usap. Tanungin, ano ba priority? Suma total, nakapagbuo ka na ba ng, sa tingin mo sapat na asset ba o ari-arian para sa kapakanan ng iyong pamilya?
masasabi ko po na hanggang ngayon ay binubuno naming mag-asawa in such a way na, well, unahin namin ang education ng mga bata. Pwede kaming mangupahan, pero gusto ko may kalidad or meron na ihanda ang education nila. Okay. Number 2, saka na lang papasok yung ibang material na bagay. Pero kasalukuyang binubuno, kasama sa programa. Work in progress. Work in progress po. So what advice can you give sa mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga OFW na may konting pera? How do they invest yung mga na-save nila? Bilang dating OFW at sana nawa, hindi na ako tawagin o makapunta sa labas ng bansa nang mas ma-enjoy ko ang aking family. At alam ko ang hirap doon, ang homesickness, nakakapagbigay ng ibang pang-isip. Pero ang isa sa nakita ko is that fix ka sa goal mo by God's grace. I-set mo yung heart mo doon sa goal na yon. Dahil pag dumating ka na sa ibang bansa, nandudun po yung tendency na makalimutan mo yung pinaglalaanan mo ng pagod, ng hirap, yung family mo dito. Kasi abot kamay na doon yung pagbibili po ng pagkain. Abot kamay ng pagbili doon ng mga gamit. Napakamura na. So, saan mo lalagay? Kakalimutan. Saan mo lalagay yung naitabi mo? Precisely. Ang ginawa po namin ng aking may bahay, pagkapadala ko kaagad ng pera, ang automatic na inaalis po namin yung tithes and offering. After that, ay amin po nilalagay kaagad yung savings. And then, saka lamang, ano yung iba-budget for the month. Saan mo ilalagay yung savings? Nilagay po namin sa bangko, naka-time deposit po kami. Became a member din po ng KSK Co-op natin. At tinuruan nila ako papaano. Like the mutual fund, yung Aurum 1 po natin. Very good. And yung pong ating own bank. Opo. So, nabukas lalo yung mga ganong, sabi, I should have known this one dati pa. Kahit nung una pa lang ako nag-abroad. Pero, alam kong hindi pa huli ang lahat. Ano ang pinaka-importanting message mo sa kanya tungkol sa pagmamahala ng kanilang pinagkitaan? Mahirap pag-kitain yung ating pinagpagurang yan. Prioritize kagad natin. Yung gusto mo, iplano mo, gawin mo ngayon. Hindi bukas, ngayon. Maraming salamat, Darius. Sana may haba pa panahon natin para yung mga detalya ma-share natin. Thank you very much. Magbabalik po ang Pisabilities. Walang bibitiw. Piso mo, palaguin mo. Ang Biblia po ang susi ng isang masaya, mapayapa at matagumpay na buhay. Ang Biblia ay tinaguri ang love letter ng ating Panginoon. Nadinig ko po na sa silong ng langit ang inyong pangalan lamang ang tanging kaparaanan upang ako ay maligtas. Light up for Jesus! Ang programang patuloy na nanindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Piso mo, palaguin mo. Nagbabalik po ang Pisabilities. It's time for our Man on the Street portion kung saan ating tutugunan ang ilang mga katanungan mula sa ating mga kababayan. Mr. Colaico. FGC, ako po si Mark. Lagi po kasi akong kinakapos. Kung sakali po makaipon ako ng maraming pera, Ano po ang magandang paraan? Para mapalago ang pera ko. Mr. Colaico, ako po si Norman, isang construction worker. Napapansin ko po ang bilis mubos ng pera ko bago dumating ng sahuran. Ano pong dapat kong gawin para maiwasan ko po ito? Ano nga ba ho ang dapat nating pag-isipan pag tayo gumagastos?
Siguro yung unang tanong napakaganda niya dahil yan ang kadamihan sa atin, yan ang ganyan ng sitwasyon. Pagdating ng sweldo, gastos lahat. So, ang unang solusyon dyan is, sana yung dadating sa atin, bawas na. O halimbawa, kumikita tayo ng 500 a day, or 600 a day, or 1,000 a day, sana 800 na lang ang bibigay sa akin. Yung 200, hindi ko na magagalaw. Ibig sabihin, ang tanging solusyon dyan, you cut it at the source. Kung ang pera mo nanggagaling sa isang bagay, pagbigay sa'yo sana, yung mahahawakan mo lang, bawas na ng 10% o bawas na ng 20%. Yun ang ibabayad mo sa sarili mo. Sir Colaigo, ako si Connie, workers ng SEC. May nag-aalok sa akin ng alahas, investment daw yon. May anak akong babae. At saka hulugan naman daw po yon kada sahod. Tama po yung advice nila sa akin. Bibili ng alahas. Bakit? Dahil yung alahera na pumupunta sa opisina, sasabihin sa'yo, mare investment yan, tataas ang value niyan. Total, magkano lang ang hulugan buwan-buwan, napakaliit. Tindihan ho natin maigi. Pag tayo may ginagastos, intindihin natin, saan ba tutungo itong binili kong to? Ito ba'y tataas ang value o hindi? Yan ba mabebenta ko, madali o hindi? Sa totoo lang ho, bago tayo gumastos, alamin natin, paano tayo lalabas, paano natin mababalik yung pera natin pag nabili na natin yung binili natin. Sir Colaico, ako po si Romil, isang salesman. First time kong bibili ng sasakyan. Maganda naman yung terms na binibigay sa akin, kaya gusto kong bumili ng SUV. Kinakabahan lang ako kung kaya kong mabayaran yung monthly payments. Sa ngayon, malakas naman ang commission ko bilang salesman. Pero di kaya ako magka-problema later on. Ang punto dito, simple. Dapat yung pagkukuhanan niya ng bayad ng amortization niya, sigurado din. Kung hindi sigurado na may match niya yung kikitain niya sa komisyon, doon sa amortization ng kotse, wag na niya bilhin. Bakit? Malamang marimata. At pangalawa, kung gusto niya ibenta, bumaba na ang value ng kotse. Dahil ang kotse, 20% taon-taon nababawas ang halaga. Kaya kung hindi mo rin kayang, sabi nga, siguraduhin na kaya mong bayaran yung amortization, bumili ka lang nung siguradong kaya mo. Mr. Colaico, ako si Mark, Uno member. Paano ko ba talaga malalaman kung bibiling ko tong gadget na to? May credit card naman ako. Sa tingin ko mahulog-hulugan ko naman siya kasi sa magkakaibigan, ako na lang walang iPhone. Tanggalin natin yung pananaw na yung credit card, credit line mo ay pera mo. Hindi iyo yan. Kaya kung hindi iyo yung perang yan at gagastusin mo yan, siguraduhin mo yung paggagastusan mo ay kailangan mo. At siguraduhin mo din na pagdating ng due date, kaya mong bayaran yung inutang mo. Time to pause for a break. Diyan lang po kayo for more informative reminders on how to make most of your earnings. Magbabalik ang Pisabilities. Piso mo, palaguin mo. Pinas. I love Pinas. Ako po si Gardo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas! I love Pinas. Piso mo, palaguin mo. Nagbabalik po ang Pisabilities. Bago po tayo magtapos, gusto ko lang sanang ipagdiin sa inyo ang tamang pananaw sa pagbili ng mga ari-arian. Merong prinsipyo sa economics na tinatawag na symbolic wealth. Ano yung symbolic wealth? Garbo ang tawag dyan sa atin. Luho ang tawag dyan. Yung napapabili tayo ng mga ari-arian, ng mga assets, na parang ang tingin natin na tataas ang tingin sa atin dahil meron tayong isang ari-arian na napakalaking tignan.
Hindi ho tama yan. Tandaan ho natin na pag nagdadagdag tayo ng ari-arian, ibig sabihin, meron tayong perang ginastos pambili dyan, nababawasan ng ating pera. Yun namang sinasabing utang. Pag tayo naman ay nagbabawas ng utang, ang ibig sabihin yan ay nadadagdagan ang ating pera. Bakit? Pag binawasan mo na yung utang mo, pagbayad na siya, yung pera dating ginagastos mo sa utang ay sa iyo na. Yan ang ibig sabihin ng pagtamang palago o pagtamang pagbili ng mga ari-arian. Kung buwan-buwan o taon-taon mong sinusuri ang iyong statement of assets and liabilities, malalaman mo kung lumalaki ang iyong kahalagaan o nababawasan. Ang ibig sabihin yan, pag dagdag ka nga ng dagdag ng ari-arian, dagdag ka naman ng dagdag din ng utang at yung ari-arian mo ay nababawasan ng halaga kada taon, imbes na tumaas ang netong halaga mo, ikaw ay bumababa at ika nga, imbes na sumulong, umuurong ang iyong kayamanan. Yan ang ating reminder sa ating lahat ngayong gabi. Huwag na huwag tayo madadala na akala natin umataas ang antas natin sa kayamanan kung ang binibili natin ay mga bagay na nawawalan ng halaga sa taon-taon. Kotse, cellphone, bumababa ang value niyan. Ang tanungin nyo yung gamit ko ba nitong bagay na to? Ito bang bagay na to, yung paggamit ko dito ay match doon sa aking ginagastos. Yung ba tama? Kasi kung ang gamit mo ng cellphone ay text at telepono lang at ang binibili mong cellphone ay napaka-sophisticated, mahal, hindi mo naman nagagamit yung kanyang FaceTime features, yung kanyang mga kunong internet at browsing features, hindi mo naman ginagamit, bakit mo babayaran yun? After 1 month, iba na value nun dahil halos every 3 months, every 6 months, nagbabagong modelo. Tanggalin ho natin sa ating isipan na ang yaman ay nakikita sa assets. Pag ang assets natin, ang ari-arian natin ay bumababa halaga, hindi ho tayo yumayaman. In fact, di ba ho nakakaya? Minsan bibili tayong napakamahal na asset, utang lang pala, para lang gumarbo. Maawa ho tayo sa sarili natin. Tandaan ho natin, putting money in your pocket is assets. Putting money out of your pocket is liabilities. Iwasan ang liabilities. Hindi ho magpapayaman sa atin yan. Buy only what you need. Forget about buying what you want. Yung perang gusto niyong pambili ng luho, hindi dapat manggaling sa pinaghirapan ng pawis. Yung perang pambili ng luho ay dapat pera lang na hindi nyo kailangan at pera lang lumago na sa inyong investment. Kung wala kayong investment, wala kayong saving, wala kayong karapatan bumili ng luho. That's all we have for today. Samahan nyo kami muli sa susunod ng edisyon ng Pisabilities, ang inyong lingguhang gabay sa buhay pinansyal. Ako po si Francisco Colayco na nagsasabing ang pisong pinaghirapan mo, palaguin mo.
Piso mo, palaguin mo. Kamusta po? Ako po si Francisco Colaico, na naghahatid na isa na namang edisyon ng Pisabilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Sa edisyong ito, we will discuss how to grow with the economy and how to beat inflation. Mga kaibigan, huwag po nating kalimutan na ang pera habang tumatagal ay bumababa ang halaga o purchasing power. Yung kayang bilhin ng 100 piso mo ngayon ay mas kakaunti sa kanya kaya niyang bilhin 2 or 3 years ago. You must always remember that you are working against time and money. You have to make sure that your investments earn more than the inflation rate. It is not enough that you start saving. You also have to consider where you are putting your money. Your savings and investments should always generate income that is higher than the inflation rate. Ano nga ba inflation? Inflation means an overall increase in the prices of goods and services and a decrease in the value of a currency. Sa madaling salita, ito ang sitwasyon kung saan patuloy pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo habang pababa naman ang halaga ng salapi. Parang ito ang problema ng marami sa atin. Hindi makahabol ang kinikita natin sa bilis ng pagtaas ng presyo. Kahit anong kayod, kulang at kulang pa rin. Tanong tuloy ng marami, paano na ngayon yan? Hindi pala sapat na mag-ipon tayo na mag-ipon kung ganitong bababa lamang ang halaga ng perang naitabi natin sa kalaunan. How do you beat inflation? Have faith, mga kaibigan. You can beat inflation. One way to plan for your financial future, given the reality of inflation, is to make projections of how much your net worth should be by the time you retire. Ang fundamental na tugunin ng bawat isa ay makaipon o makabuo ng personal net worth na makapagbibigay ng passive income na kayang tustusin ang mga gastusin sa antas ng pamumuhay ng inyong pinili. How will you do this, kamo? Pag-uusapan natin ng masinsinan ang lahat na yan kasama ang ating panauhin sa pagbabalik ng Pisabilities after this short break. Don't switch channels. Keep it here on Pisabilities. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. You're watching Pisabilities. Joining us today for the first time is Professor Miles Cruz. She's been teaching at the College of St. Benilde and De La Salle University, Economics. Tama ba, Miles? Tama po. Maraming salamat sa pag-unlak mo sa aming imbitasyon. Maraming salamat din po sa invitasyon. Madami sa aming matututunan ng ating mga taga-subaybay. Alam mo, ang topic natin ngayon, biyasa ka dito, inflation. Oo nga po. Ano nga ba yan? Ang inflation po ay isang kondisyon ng ating ekonomiya kung saan tayo ay nakararanas ng pangkalahatan o pangmalawakang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. At tandaan po natin na hindi sapagkat tumaas ang presyo ng halimbawa isang produkto katulad ng petrolyo, ay nangangahulugang meron na tayong inflation. Kailangan po ay mayroong pangkalahatan, pangmalawakang increase in price. Pag sinabi mong pangmalawakan, bigas, kasama po, edukasyon, ang inflation rate po kasi ay sinusukat based on the Consumer Price Index. Ito po ay isang panukat kung saan minomonitor po ang paggalaw ng mga presyo ng isang basket of goods. Nakasama po dyan ang bigas, galunggong, kape, asukal, transportasyon. Parang nasa basket. Nasa basket po ang
ang mga produkto at serbisyong karaniwang binibili ng isang bahayan. So, merong diyang bagay tumataas, may bagay May bagay pong tumataas, may bagay, halimbawa po ang petrolyo ay tumataas, ang pamasahe po ay tumataas, pero hindi po nangangahulugan na sapagkat tumaas ang pamasahe, ay meron na pong inflation. Sapagkat kailangan po nating i-monitor ang inflation, ang pagtaas ng presyo sa loob ng 2 quarter. 6 months data. We need 6 months data para makita natin na talagang there's a sustained increase in general price level. Sa atin lang nangyayari? Hindi po. Sa lahat po ay nangyayari ang pagtaas ng presyo. Lahat po. Sapagkat alam po natin sa ating economics principle, microeconomics principle, law of demand and supply, na kapag tumataas ang demand kesa sa supply, ay tumataas po ang presyo. Ang inflation ay ganun din po. Kapag tumaas po ang demand kesa sa supply, ang demand po ay nasusukat sa aggregate spending, yung panggastos nating lahat ng mga sambahayan, household, business, government, rest of the world. Lahat po yan ay gumagastos. Kapag sumobra o lumabis ang paggastos ng mga sektor na ito, kumpara sa mga dami ng produkto at serbisyo na nakalaan sa panahon na yon, ay maaari ho magsitaasan ng presyo. Sa ating ekonomiya, sa ngayong the last 3 years, ang inflation data below 5% na daw, di ba? Masaya po tayo dapat sapagkat... Masaya ba dapat tayo rito? Dapat po masaya tayo sapagkat napapanatili po sa 3 to 5% target range ng gobyerno ang ating inflation rate. Sa ibang bansa ba, ganyan din? Meron pong mga bansa na merong inflation rate na 29% halos. 29%? 29% po. Sa Venezuela, sa Argentina po, 22%. Pinakamababang inflation rate, ano? Mababa ang inflation rate. I think United States, mababa pa rin ang inflation. Tayo po, mababa po ang inflation rate natin ngayon. Sa araw nadinig ko 2.8% 3.09 as of June. Mababa po siya. Kahit po tumataas ang presyo ng mga petrolyo. So sa palagay ko, sa dandang ko lang, in the last 5 years, kung mag-average tayo ng less than 5%, maganda na, di ba? Maganda po. Kung ihambing mo yan, dun sa kikitain ng perang nilalaga ko, nag-i-invest ako, inflation rate 5%. Anong rate of investment, rate ng yield ko, kita ng investment ko, nasasabihin kong reasonable. Para maprotektahan po ang pera ninyo sa inflation rate, kailangan po ay dagdagan po natin ng at least 2%. Dapat po kung ang inflation rate po ay 5%, dagdagan po natin ng 2%. Dapat po ang kitain nyo po is 7%. 7% para... Kailangan po mas mataas po ang yield kesa sa inflation rate. Gawa ng pag mas mataas po ang inflation rate, ay kakainin lamang ng inflation rate ang kinita mo. Ibig sabihin, yung purchasing power ko, yung kayang bilhin ng piso ngayon, ay opo. Hindi na kaya next year. Opo. Ang piso mong noong 2006 ay dahil sa pagtaas ng presyo from 2006 to 2011, ay magkakahalaga na lamang ng less than 75 centavos. May sisikreto ko sa'yo dyan. Alam mo, nung bata ako, yung soft drinks, 10 centimos. Opo. Huwag mo na ako tanungin kung kailan yun. Ngayon, kung bibili ako sa bangketa, sa isang hotel, sa fine dining, 120. Pag doon sa coffee shop, 70. Pero pag sa bangketa, 9 pesos. Kasi po ay ang presyo po ay nakasalalay din po sa cost of production. Na isa rin pong sanhi bakit nagkakaroon ng pagtaas ng presyo. Ganon? Opo, halimbawa po bakit namang 9, tapos sa isa 120, isa 80? Bakit ganon? Parehong lata ng soft drinks. Meron po kayong binabayaran na ambience doon sa hotel. Sa hotel, dito as part of the cost of production, the maintenance cost. Alam mo, kinumpute ko kasi yung inflation ko sa 9 pesos, nung maliit ako 10 centavos, nag-average siya ng 9.4% per year. Compounded, di ba? Kailangan kumita ako mahigit ng 9.4%. Kung hindi ko magawa, hindi ko na kaya bumili ng soft drinks. Tama ba yun?
Hindi naman po. Hindi. Sabihin ko, yung pera ko, hindi lumago. Kailangan po lumago ang pera ninyo to beat, kailangan po invest natin ang pera to beat inflation. Kaya nga, kung hindi ko kaya, 9.4, hindi na ako dapat bumili ng soft drinks. Dahil gumuho na ang iyong purchasing power, yun po bang ibig niyo sabihin? Yun ang ginagawa ko, hindi na ako bumibili. Humihingi na lang sa ako. mga paraan para mabawasan po ang paggasta. Hindi, nanghihingi na nga lang ako. Hindi na ako bumibili. So you are helping the economy by not spending. Oo. Pero yan po ay pupwede kung ang problema po ay dahil sa labis na paggasta. Kasi po ay pag ang inflation ay dulot ng pagtaas ng cost of production, iba naman po ang magiging solusyon natin dyan. Ano ang solusyon? Halimbawa, ang cost of... Kasi madaming mga ngayon, yung paggawa sa ating pabrika, textile, masyado na mahal dito. Pwede pong pwede po tayo maging creative and resourceful. Humanap po tayo ng mga substitute na mas mura. Yan po yung panlaban mo sa inflation. Ano ma-advise mo sa atin? Kumikita ka lang, ang salary increase mo, minsan 5%, minsan 3% lang. Paano kang lalaban sa inflation? Oo nga po, talaga pong, yun po ang mahirap kapag ang wage increase po ay mas maliit kesa sa inflation rate. Gawa ng ang kinita mo ay mas kukunti ang mabibili mo produkto at serbisyo kahit na tumaas pa ang wage mo. Nandan ko sa sinasabi mo, ang talagang panlaban sa inflation, yung ating creativeness, mag-substitute tayo. Mag-substitute o gumawa tayo ng mas mura ng the same product. Opo. Diyan ang tulong dapat ng gobyerno. Oo, at maging productive ang mga citizens. No? Dahil ako, gusto ko pa sana yung pursue itong topic na to, Miles eh. Kulang talaga ang panahon, ano? We hope you have learned a lot from this very informative discussion. At kasi inflation will be with us always part for of life. Us, yes. So kailangan sabi mo nga, labanan natin yan, maging creative tayo, palitan natin ang ating binibili o gumawa tayo ng mga bagay na panlaban doon sa binibili natin na mas mura. Diba? Alam mo, next week, makakasama ka na naman namin, ha? Kayong mga taga-subaybay namin, kasama ho natin ulit sa Miles next week. Panahuin natin sila at tatalakayin natin yung compound interest next week. Maraming salamat, Miles, for joining us. Huwag ka sana magsasawa. Hindi po. Mag-share tayo sa ating mga kasama dito. Opo. Anytime. You're most welcome. We still have more tips when we return. Stay tuned. Piso mo, palaguin mo. Ang programang patuloy na nanindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Ang Biblia po ang susi ng isang masaya, mapayapa at matagumpay na buhay. Ang Biblia ay tinaguri ang love letter ng ating Panginoon. Nadinig ko po na sa silong ng langit ang inyong pangalan lamang ang tanging kaparaanan upang ako ay maligtas. Light up for Jesus! Piso mo, palaguin mo. Mr. Kulaico. FGC, ako po si Mark. Lagi po kasi akong kinakapos. Kung sakali po makaipon ako ng maraming pera, Ano po ang magandang paraan? Para mapalago ang pera ko. Mr. Kulaico, ako po si Sally Bravo. Working po ako sa isang real estate company. Isa po akong division manager. Sir, bukod po sa paglalagay ko ng pera sa bangko, saan pa po ako pwedeng mag-invest na malaki po ang interest? Mr. Kulaico, gusto ko lang malaman kung paano ako kikita sa stock markets and time deposit if I will do it in the bank. How do I
paano ako kikita pala doon sa pera na yon para ma-invest ko rin yung pera na hindi masayang. Nagbabalik ang Peaceabilities. Kanina napanood natin ang mga katanungan nagmumula sa mga nakapanayam nating mga kababayan. Number 1, yung paglagak ng salapi. Dalawang klase ho yan. Pag ikaw ay naglagak ng salapi sa bangko, sa totoo lang, nagpapautang ka sa bangko. Kaya ang tawag dyan, lending investment. Yan ang tinatawag dyan. Na kikita ka sa interest na binibigay sa iyo ng bangko. Ang risko mo naman ay yung kalidad ng bangko na kaya niyang bayaran yung interest. Generally, yung pagpautang sa mga bangko, less ang peligro. Dahil ang mga bangko, sinusupervise ng BSP yan, malamang matatag yung bangko na pinapautang mo pag nag-open ka ng savings deposit o time deposit. Maliit lang ang interest niyan dahil ang risko mo maliit. Yun lang, kung ang consideration mo ay huwag ka sanang mawala ng principal, takot ka matalo, magandang paraan yan, pero hindi ka kikita masyado dyan. Yung naman isang tanong, stock market. Ang ibig sabihin naman yan, pag bumili ka ng share sa stock market, ang kita mo hindi interest. Ang kita mo dyan, yung pagtaas ng value ng share na binili mo. Ang tawag dyan, ownership investment. In other words, kikita ka sa pagtaas ng value, hindi sa interest o bayad sa utang. Ang ownership investment, walang guarantee. Pwede kang matalo, pwede kang manalo. Kaya ang risk kung pinapasukan mo ay yung kalidad nung binibili mo. Kung maayos ang kumpanyang share na binibili mo, hindi ka naman siguro masisiro. Malamang lalago. In fact, ang stock market ngayon, in the last 10 years, yung index nag-average ng more than 10% per year. Eh, dahil napakaganda compared doon sa 1% na savings deposit. Yun lang, pataas babayan taon-taon. Kung natsyempuhan, kailanganin mo yung pera at mababa, talo ka. Kaya kailangan, kung papasok ka sa mga ganyang investment, mahaba ang pananaw mo at hindi mo kakailanganin yung perang nilagak mo. Investment means putting your money at least 5 years long. 5 years na iiwan mo yung pera bago mo kailanganin. Kasi ang oras or time, kakampi mo yan pagpalago. Sir Kulay ko, ako po si Joel Competente, isang worker. Hindi po ako makaipon ng pera dahil sa dami kong binabayaran araw-araw. Hindi ko rin po alam kung sapat ang aking kinikita buwan-buwan. At bala ko po sana, after 2 to 3 years pa ako mag-iipon ng pera. Tama po ba ang desisyon ko? Alam niyo, time is a very important element. Kung halimbawa kaya mo mag-save ng 30 pesos per day, sa isang buwan, 1,000 yan. Kung yung 3 years mo na pinospone, 36 months yan. Kung nilalagak mo yung 1,000 pesos a month mo, halimbawa sa mutual fund, na mag-average ng 12% per year. Pagdating ng pangatlong taon, yung value ng 36,000 mo na 1,000 a month for 36 months ay 42,000 na. Ngayon, dahil gusto mong palaguin yan ng 30 years, meron ka pang 27 years na hindi mo siya napalago. Alam niyo ba kung magkano ang nawawala sa inyo? Dahil pinospone mo yan 3 years na yan? 910,000. Madaling salita, kung naglagay ka ng 1,000 a month for the next 3 years, tinigil mo at pinabayaan mo lang siya lumago, 910,000 yan at 12% per year. Yan ang nawawala sa iyo pag pinagpabukas-bukas mo yung pag-save. Napaka-importante hong mag-save na tayo. Mr. Kulay, I'm Toby Aradam from China Bank Call Center. Maganda daw po yung investment, yung T-bills at dollar deposits. Pwede po bang maging ang isang regular na empleyadong tulad ko ay mag-invest dito? Paano po ba ito sisimulan? Isa pang tanong, T-bills, dollar deposit. Una-una yung dollar deposit, maliit hong kita dyan. So ang ini-invest mo dyan, ang risk kung pinapasukan mo dyan, yung pagtaas o pagbaba ng piso laban sa dolyar. Eh kung maliit lang ho ang pera nyo, huwag nyo napasukan yan. Napakahirap na investment yan. Masyadong malikot.
lahat ng problemang dumating sa mundo, apektado agad ang value ng peso at dollar. Kung hindi rin nyo lang kailangan ng dollar, hindi naman kayo nakatira abroad, at maliit din lang ang pera nyo, huwag nyo na pasukan yan. Yung T-bills, maganda yan. Dahil ang pinapautang mo dyan, gobyerno. Ang gobyerno, sigurado, kayang-kaya magbayad. Dahil pwede siya mag-print ng pera. So, yan lang ho sasabihin ko sa mga nagtanong. Relax, itindihin nyo muna bago kayo maglagak na salapi, yan ba yung lending investment o ownership investment? Time for another break. More of Pisabilities when we come back. Stay tuned. Piso mo, palaguin mo. Agenda, agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Ako po si Gardo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas! I love Pinas. Piso mo, palaguin mo. Nagbabalik ang Pisabilities. Kanina po napag-usapan natin na ang inflation ay talagang kabahagi ng ating buhay pinansyal. Hindi natin may iwasan yan. So make sure that your savings earn more than the inflation rate. Alam niyo po, nung bata ako, yung soft drinks, 10 centavos. Ngayon ho, 10 pesos. So kung yung pera ko, nilagay ko sa ilalim ng unan at nakasave ako ng 1,000 piso na lang, sabihin natin, sa nakaraang kong buhay. Kung walang inflation, yung 10 centavos per bottle, abay, makakabili ko ng 10,000 bottles of soft drink. Eh ngayon ho, 10 piso na bawat isa. So kung hindi ko napalago yung aking savings, pambili ng soft drinks, at nilagay ko sa ilalim ng unan ko, nag-save lang ako ng 1,000 pesos. Ang mabibili ko lang ng soft drinks, ngayon, aba 100 botelya lang. From 100, imbes na 10,000. Yan ang epekto ng inflation. Kaya wag na wag hong iiwan lang ang pera na hindi lumalago. Kailangan lumalago higit sa inflation. By saving early, you can enjoy the years of your life when you are still physically strong and have more opportunities. At the same time, you know that it takes less savings to prepare for your retirement. Alam niyo po, pag ang panahon ay mahaba, yung perang ilalagak para lumago ay konti lang. Yung sinasabi ko nga kanina, yung 30 pesos a day, magiging 1 milyon yan, 2 milyon yan in 30 years. Kung kumikita ka ng sabihin mo natin 10% per year. Kung meron kang 30 years, 30 piso lang araw-araw. Eh kung meron ka na lang 10 years, ay hindi ho kaya ng 30 piso. Baka 90 pesos na a day or 200 pesos a day na para mapalago mo to the same 2 million na sinabi ko. Yan ang importansya ng time. Save early, save now. Isa pa, it is not enough that you start saving. Saan nyo ilalagay? You also have to consider where you are putting your money. Your savings and investment, at sinabi na natin kanina, should always earn higher than the inflation rate. Again, paulit-ulit, sinasabi ko sa inyo, kabahagi na ng buhay natin ang inflation. Hindi nating dapat
pabayaan yan. Siguraduhin natin na ang paglagak ng salapi natin ay kumikita higher than the inflation rate. Kung hindi mo kayang palaguin ang yung kinikita higher than the inflation rate, huwag nyo nabilhin yung inyong dating binibili na tumaas ng presyo. Or humanap kayo ng substitute na mas mababa ang presyo na angkop lang o kaya lang ng kinikita ng inyong pera. Isa pa, habang kayo nag-i-invest, huwag nyo gagalawin yung perang sinesave nyo na habang lumalago. Make sure, be smart. Pinag-usapan natin yan. Use compound interest. Compounding will earn your money 4, 5, even 43 times over 30 years. Basta't pabayaan nyo lang siyang mag-roll na mag-roll habang kayo ay nagsisave. Huwag na huwag kukupit pag lumalago ang pera at mauubos ang gasolina ng eroplanong lumalago, nagpapalago ng inyong savings. Tandaan ho natin, the secret in getting a good investment earning rate is yung tinatawag natin sustainability. Meaning, taon-taon kumikita yung pera mo ng tamang antas na talo ang inflation. Yan ay averaging ang importante. Hindi kagaya ng informal lending. Kita ka ng malaki, hindi naman kaya more than 1 or 2 days talo na. Kailangan sustainable. And you do that only if you take a long time and you devotedly and with discipline save regularly. So, yan ang ating message. Save regularly, count on inflation, save and invest where you beat inflation. Well, that wraps up our episode for today. Samahan niyo kami muli sa susunod na edisyon ng Pisabilities, ang inyong lingguhang gabay sa buhay pinansyal. Ako po si Francisco Colaico na nagsasabing ang pisong pinahirapan mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. Kamusta po? Ako po si Francisco Colaico na naghahatid na isa na namang edisyon ng Pisabilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Sa edisyong ito, we will discuss the power of leverage. Sa usaping pinansyal, ang leverage o panikwas ay nangangahulugan na borrowing o pangungutang. Hindi po masama ang mangutang, pero ang pinakapunto ng paggamit ng leverage ay yung paggamit ng utang na magdudulot ng karagdagan kita na higit pa sa obligasyong pinansyal na iyong aakuin sa iyong utang. Kapag ito ay iyong magagawa, mapapalago ng leverage ang iyong puhunan taon-taon.
Sa ganitong paraan, hindi imposibleng dumoble o magtriple o masigit pa doon ang iyong puhunan. Leverage allows you to get your money now against money you expect to earn in the future. It allows you to acquire something today with money you will earn in the future. Para yung ginagawa sa atin ng credit card na buy now, pay later. Pero gaya rin ng mga naririnig nating sub-stories tungkol sa mga kababayan nating nalubog sa utang sa credit card, hinay-hinay lang. At baka sa halip na makatulong, ay maging sakit pa ito ng ulo natin. Maraming pumapasok sa utang dahil may pang-down payment. Ngunit wala namang siguradong kita para sa buwanang amortization. Kadalasan, nareremata ang bahay o ari-arian na nabili sa installment. Ang pag-utang ay maaaring makabuti o makasama. Alamin kung may pagkukunan na pangbayad sa utang sa buong panahon na nakatakdang bayaran. If you lose your source of income, you could lose all your physical assets and worse, your reputation. Lose this and you lose your capacity to rebuild your reputation. Let's not wait for that to happen, mga kaibigan. Maaari nating iwasan at paghandaan ang ganitong sitwasyon. Pag-uusapan natin yan together with our special guest sa pagbabalik ng Peaceabilities after this short break. Huwag bibitiw. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. You're watching Peaceabilities. Joining us today is Mr. Melchor Cayabyab. Member ho siya ng aming kapatiran sa Kasaganaang Cooperative and founder and general manager of Ahon sa Kahirapan Cooperative. Welcome to Peaceabilities, Melchor. Good morning at good evening. Yes, sir po. Alam niyo po, naimbita natin si Melchor dahil malawak ang kanyang experience tungkol sa leverage o pag-utang. Melchor, mukhang pinanganak kang madaing pera o wala? Pinanganak, sir, mukhang na nagsimula po sa pangungutang. Ganon. Pakishare natin. Actually, para po sa kaalaman ng lahat, sa loob po ng halos 10 taon, natali po ako sa siklo ng pangungutang. Nangungutang para ipambayad sa utang, hanggang sa hindi na ako makawala sa utang. Ano ang trabaho mo noon? Ako po ay isang public school teacher. Okay. So, nagtuturo po ako ng economics. Pero kasaklapan, economics ang tinuturo ko sa mga estudyante ko. Pero hindi nila alam, ako po ay lubog na lubog sa pagkakautang. Paano ka nakaahon? Una ko pong ginawa is nagbago po yung aking pananaw sa usapin ng utang nung magsimula po akong magbasa ng yung libro, yung Pera Mo, Palaguin Mo. So, nagkaroon po ako ng bagong kaisipan sa usapin ng ating buhay pinansyal at ng konsepto ng pangungutang. Yun po yung natutunan ko po sa mga libro ninyo, yung akin pong nagamit para makalagpas doon sa pagkakautang. At the same time, magamit po yung pangungutang sa magandang pamamaraan na iaabante yung aming kabuhayan. Hindi mo naman tinakbuhan yung utang mo? Ay, definitely, sir, hindi. Bahagi din kasi ng itinuro nyo sa Pera Mo, Palaguin Mo. Kung meron kang utang, dapat mong bayaran. Alam mo kasi yung lubog sa utang, napakahirap umahon eh. Yes, sir. Opo. Kaya maganda sana ma-share mo sa ating mga taga-subaybay. Paano mo naigawa yun? At siguro na-realize mo na yung kagandahan. Yung utang pwedeng pampaunlad. Pwedeng pampalubog. Yes, sir. Opo. Anong ginawa mo? Ang una kong ginawa, sir, is kinausap ko yung lahat ng mga pinagkakautangan ko na kung maaari bigyan ako ng tamang panahon para sila ay mabayaran. At the same time, ni-restructure mo? Ni-restructure ko po yung aking
The same time, kung maaari, ay itigil yung interest. Kasi hanggat gumagana yung interest, palubog. pero ang binigay ko sa kanilang assurance, hindi ko tatakbuhan ng utang, willing kong bayaran yan, bigyan nyo lang ako ng tamang panahon at pagkakataon na yan ay mabayaran. Pumayag sila? Pumayag sila, definitely, sir. Kasi kung hindi sila papayag, wala rin silang masisingil sa akin. Okay. Yes, sir. At dahil doon, sir, nung unti-unti ko nang nababayaran yung utang ko, nas maging madali naman sa akin yung pangungutang na ng mas malaking halaga. At yung pangungutang ko ng mas malaking halaga, ay ginamit ko na po, hindi para pambayad utang, kung hindi magtayo ng isang mga maliliit na negosyo. Na yung kikitain, makakatulong sa akin para bayaran yung principal na utang ko at plus yung interest na kaakibat. Ini-insure ko lang po, sir, na yung mismong mga pinasok kong maliliit na negosyo ay mas kumikita kaysa ng mas mataas kaysa sa interest. Sabi mo, ilang taong kang lubog sa utang. Yes, sir. Halos 10 taon, sir. Ilang taong ka nakaahon bago ka nakaahon? Actually, nakaahon ako, sir, mabilis. 1.5 taon. Oh? Yes, sir. Opo. Paano nangyari yun? Actually, kasi nung napag-aralan ko kayo sa libro nyo is 2010, sir. Ang nakita ko lang, sir, is meron akong utang, hindi ko mabayaran kasi hindi naman lumalaki ang kita ko. So, ang ginawa ko, in-expand ko yung aking kita. Sa paanong paraan din? Sa pamagitan pa rin ng pangungutang. Kinausap ko po yung aking mga kaibigan, mga kamag-anak. Sa pamagitan po nila, sabi ko, meron akong naiisip na magandang ideya tungkol sa isang kooperatiba. Pwedeng magbenta kami ng bigas, pwede kami magpautang sa maliit na halaga sa mga... So, finul po namin, pinagsama-sama po namin yung maliit na halaga namin. Nakaipon po kami ng 700,000 pesos. Yun po yung ginamit ngayon namin panimula. At doon po nadagdagan yung aking kita. Nagsimula po ako makabayad. Na madaling salita, yung utang, ginawa mong kapital. Yes, sir. Opo. Kasi sa gaya nga nasabi ho natin kanina, yung dalawa ho kasi yung konsepto sa pangungutang, natutunan ko naman sa libro yung Peaceabilities. Yung konsepto ng good debt and bad debt. Bad debt ito kapag ginagamit natin yung pangungutang natin para for our consumption, lalo na kapag sa luho. Bibili ka ng bagong cellphone, bibili ka ng bagong laptop. Pero ako po, nangungutang na po ako sa kasalukuyan. Saan nyo po ng payo ninyo na good debt? Ibig sabihin, mangungutang ako kung ito ipapasok ko sa negosyo at kikita ng mas mataas kaysa sa babayaran kong interest. Alam mo, mga taga-subaybay natin ngayon, pupusta ko, maraming bahagi dyan, malaki, more than 50-60% may utang eh. Yes, sir. Paano ba nalalaman ng isang tao na sobra na utang niya? Ako po, sir, naramdaman ko na yun eh. Oh. Nung ako po ay nangutang, tapos muli-uli akong nangutang at nangungutang ako para ipambayad na ng utang. May problema utang, na. Pambayad ng utang? Pambayad ng utang. Ibig sabihin nun, wala nang katapusan? Ibig sabihin po, sir, no, nasa kumunay ka na ng pagkakautang. So, ang ginawa mo, kinausap mo sila. Ayoko na kayong bayaran, sabi mo. Yung interest. Yung interest, sir. Handa ko kayong bayaran, mas malaki mawawala sa inyo kung hindi ako makakapagbayad. Pero willing ako bayaran. Paano silang naniwala sa'yo? Kasi, sir, yung mismong sinseridad mo na sila kausapin na willing ko kayong bayaran, pero pwede ba yung restructured natin ito? Naniwala sila sa akin dun, sir eh. So, ibig sabihin, kailangan ko lang silang kausapin. Hinarap mo yan? Hinarap ko. Kaysa dati, sir, iniiwasan ko yung mga yan eh. So, madami kasi nagtatanong eh. Tama, mga araw-araw halos email, telepono, napupunta sa opisina. Paano ba maiwasan na umabot sa punto na yan? Kailangan na umutang, pambayad lang ng utang. Paano maiwasan yan? Una, sir, huwag tayong mangungutang para sa luho. Pero madali sabihin yan. No? Kami, sir, pinipilit namin. Ngayon, hindi ako mangungutang kung hindi ko kailangan. Dati kasi, pero bagong labas sa laptop, bibiling ko yan, kahit utang. So, wag na wag. Second, kung mangungutang ako ngayon, sir, ay dinidetermine ko muna, magkano ba talaga yung kaya kong magbayaran? Ayoko, tatanong ko sa'yo, hindi mo kailangan sagutin. Yes, sir. Alam mo, wala tayong script dito eh. Yes, sir. Po. Nung nagpakasal ka ba, umutang ka? Hindi po, sir. Hindi? Bakit hindi? Ang daming papakasal, umuutang eh. Pakasal kasi, sir, ang naniniwala ko luho ba yung kasal? Sir, ako, naniniwala ako. Kasi pwede naman ako magpakasal ng mas mura. Ibig sabihin, yun ang punto. Mas mura. Yun ang punto. Pero kami, ininsure namin mag-asawa, sir, na magpapakasal kami, wala kaming uutangin. Kasi ibig sabihin, kung kami po ay mangungutang, ibig sabihin hindi kami handang harapin ang buhay mag-asawa. Ayun, dapat mo i-share sa ating mga ano. Yes, sir, po. You can tell pag lubog na sa utang, pag umuutang para pambayad lang ng utang. Actually, sir, in terms of percentage of income, yun yung hindi ko natutunan ko rin po sa inyo yan eh. Na hindi ko po dapat natutunan ko dati pa. Pag ang 30% ng kita ninyo, more than 30% ng kita niyo, ipinambabayad nyo na sa utang, delikado na yun. 30%? Yes, sir, ako umabot ako ng 70 to 90% eh.
Ba? Para ka palang ibang bansa, no? Ganyan na ibang bansa. Kasi ang daming gusto magpautang, sir, eh. Lalo sa public school teacher. Lalo na ngayon. Alam ko, yes, sir, ang public school teachers talagang tinatarget ng mga lenders yan. Yes, sir. Isang oras, ang daling ko. Within 1 hour, makakautang ka na, sir. Alam mo, sayang naman, maikli ang panahon natin sa usapang ito. Yung leverage na tinatawag, hindi naman pera lang yan. Yes, sir. Meron tinatawag na mag-leverage ka sa mga karunungan at kakayahan ng ibang mga tao. People leverage. Ginawa mo yan, di ba? Yes, sir, po. Sa iyong ahon sa kahirapan. Yung ahon sa kahirapan, sir, is kombinasyon ng dalawa. Una, yung financial leverage sa pamagitan ng malilit na halaga ng aking mga kaibigan na pag-ambag-ambag namin. People leverage sa pamagitan ng talento ng bawat isa, nakapag-isip kami ng bagong proyekto, mga bagong malilit na negosyo para doon. Nagpapautang kayo din? Nagpapautang din, sir, pero maliit na bahagi lang yun, sir. Ibig sabihin for emergency purposes lang. Yung talagang kwan yun, yung pinagsama-sama niyo yung pera. Yes, sir, for production, may mga negosyo. Para din yung KSK, ano ha? Actually, sir, miyembro din ako ng KSK. Medyo malaki-laking halaga na rin yung aking pinamumuhunan sa iba't ibang negosyo na pinapasok ng KSK. Ang gusto ko sanang bahagi mo sa ating mga taga-subaybay yung pagpalit ng pananaw. Dahil kadalasan, pagkakausapin mo ng tao, alam nila eh. Alam natin lahat na huwag gawin eh. Pero ginagawa eh. Dahil nandun ang nakagisnan, di ba? Paano ba natin papalitan yung pananaw? Actually, sir, yun yung unang-unang natutunan ko sa libro ninyo. Kinakailangan magkaroon ng pagbabago ng aking mindset sa usapin ng aking buhay. Paano mo nga ginawa yun? Sir, wala na akong ibang choice. Ibig sabihin, nakasandal na ako sa pader, wala na ako ibang pupuntahan. Ang sabi ko, ang problema, ako na. Hindi na ito problema ng ibang tao na, diba? Kasi sir, dati naninisi ako. Kaya ako baon sa utang dahil sa ganito eh. Pero ngayon, tinignan ko, ang may problema ako kung paano ko pinamamahalaan ng aking buhay pinansyal. Yung bang pamilya mo, asawa mo, kung anak mo, kung meron na kayo anak, kasama ba yan sa mga usapang pera? Dahil wala pa kaming anak, sir. Kasama ba siya sa usapang pera? Lagi ko kami nag-uusap, sir. Dati iniiwasan na yung mag-uusap tungkol sa pera eh. Pero kami ngayon, part ng aming buhay, sa araw-araw, nag-uusap kami tungkol sa pera. Yan ang tamang mensahe sa ating mga taga-subaybay dahil kadamihan na nagkakaproblema ang pamilya. Hindi napaalam ng isa, partner sa isa, kung ano ang kalagayan. Yes, sir. So sana wag mawala sa inyo. Yes, so sir. Last message mo sa ating mga taga-subaybay. Doon sa ating mga manonood, ako po ay isang ehemplo na mula sa pagkakabaon sa utang ay nagawa kong maalpasan ito at tinatahak ngayon ang isang mas masaganang buhay. Ang susi nga lang, gaya ng sinabi ni Ginoong Colayco, ay pagbabago po ng ating pananaw sa usapin ng pangangasiwa. Tandaan po natin, minsan nagninisi tayo kung bakit tayo naghihirap, pero minsan ang totoong dahilan, hindi lang ho natin napapangasiwaan ng gusto at ng tama yung ating mga maliit na pera. Well, alam mo, sana madami pa tayong panahon, Melchor. No? Gusto ko sanang i-share sa mga madami pang tao yung nadaanan mo. Yes, dahil kailangan makita nila eh. Siguradong marami kayong napulot na tips, di ba ho? Mabutihan lang natin ito si Melchor. Live experience siya. Yan, pinagdaanan niya. Sana na-share niya sa inyo at sana ma-internalize natin na kaya din natin to. We still have more after a short break. Magbabalik ang Visibilities. Tutok lang. Maraming salamat, Melchor, for coming over. Piso mo, palaguin mo. Ang programang patuloy na nanindigan sa katotohanan, katarungan at kadiliman. Ang Biblia po ang susi ng isang masaya, mapayapa at matagumpay na buhay. Ang Biblia ay tinaguri ang love letter ng ating Panginoon. Nadinig ko po na sa silong ng langit ang inyong pangalan lamang ang tanging kaparaanan upang ako ay maligtas. Light up for Jesus!
Piso mo, palaguin mo. Nagbabalik ang Pisabilities. Time to answer questions from MOS, the man from the street. Mr. Colaico. FGC, ako po si Mark. Lagi po kasi akong kinakapos. Kung sakali po makaipon ako ng maraming pera, Ano po ang magandang paraan Para mapalago ang pera ko. FJC, ako po si Amy Blanco. Sabi ng nanay ko, wag na wag daw po ako mangungutang sa bangko dahil maaari itong maging sanhi ng problema ko. Kaso, kapos po yung perang naipon ko para sa negosyong gusto ko. Paano ko po ba makukumbinsi ang nanay ko na makapag-bank loan para sa aking negosyo? Simple lang ho naman siguro. Una-una, kailangan alam mo kung bakit ka umuutang sa bangko at saan mo gagamitin. Kung gagamitin mo yung uutangin mo sa bangko, pag parang karangdagang kapital, sa kung ano man, kung saan man ilalagak mo yung kapital na yan, paglago ng negosyo, siguro makikimbinsi mo ang nanay mo na yan ay pampaunlad ng negosyo at pagpalaki ng kita. Tandaan natin, yung utang, pangpalaki ng kapital. At saka sa panahong ito, di na kagaya nung lumang panahon na pag umutang ka, parang nakakahiya. Umuutang dahil walang pera. Sa ngayong estado ng mundo, kung sino yung nakakautang na malaki, siya ang mayaman. Ganun na ho ngayon ang measure ng wealth. Whoever can borrow more is richer than most. Kasi yan na ang measure of capitalism. Hindi naman sa gusto kong sabihin, utang lang na utang. Kailangan tama yung pinaglalagyan. Siguro kumbinsihin mo nanay mo na yung utang na kukuhanin mo ay pang pagpalago, hindi pang pabaon. FJC, ako po si Joyce. Marami po nagpapadala sa akin ng free credit cards kahit hindi naman po ako nag-a-apply. Nakaka-tempt po tuloy mag-shopping. Paano ko po ba may iwasan mga free credit cards na ito? Ay, hindi mo may iwasan yan dahil yan ang trabaho ng mga credit card companies. Talagang tambakan ang mga earning public ng credit card para kumita sila. Paano mo iwasan? Punitin mo. Tapon mo sa basura. Huwag mo gamitin. Yun lang, wala nang iba. Kasi pag ginamit mo yan, umpisa na, ang ratsyada, baka palubog ka. Have the discipline, you don't need it, throw it away. Ang tawag niyan pala, predatory lending. Yung bang pinipilit kang umutang dahil malakang kita nila. Punitin mo. FJC, ako po si Regem. Puro minimum payment lang po kasi nababayaran ko sa credit card ko. So ngayon, na-max out na po siya. Halos doon na po napupunta yung sweldo ko. Paano ko po ba masusolusyonan yung ganitong sitwasyon? Well, ang solusyon niyan ganito. Huwag ka mag-minimum payment. Yan ang gustong-gusto ng mga credit card companies dahil malaki ang kita nila dyan. Ang laki ng interest dyan, 3.5% buwan-buwan. Yung iba, 4%. Sama mo pa penalties, baka umabot na ng 5-6%. Alam niyo kung magkano yan? Mahigit na 100, mahigit na 70-80% per year. Huwag niyo gawin yun. Kung kaya niyo bayaran yung buo para walang interest. Gamitin lang ang credit card as convenience card at para maka-earn ng mga points. Para yung points mo, makalibre ka ng toaster. Minsan nagbibigay sila ng yung mga kalakal sa kusina. So, yan ang gamitin mo. Pero bayaran mo principal at interest on time. Bawasan na yung interest, tigilin na yung minimum. Mr. Colaico, ako po si Brian. Kailan ba mainam gumamit ng pautang? Kumpara sa perang naipon, may pagkakataon bang mas mainam gumamit ng utang? Kung kulang yung pera mong naipon, pang kapital, gumamit ka ng utang. Kung hindi naman kulang, as much as possible, bawasan mo yung utang. Huwag ka masyado mag-leverage. Sa umpisa, mapera na lang, umaandar na yung negosyo mo at tiyak na yung daloy ng cash na pambayad ng additional income. Yan pwede na. Mr. FJC, ako po si Jo Marie. Paano ba mag-maintain ng good credit rating o standing? Ano naman ang implikasyon ng bad credit rating o standing? Good credit kung good payer ka. Paano ka nagiging good payer? Regular ang bayad mo. Sa credit card, yung minimum payment, good credit ka. Pero ang problema mo, mataas masyado ang cost of borrowing mo. Good payer means good credit. Is that good? Yes, dahil in the future, kailanganin mong mas malaking pera, mas malaki ang mauutang mo. Pag hindi ka good payer, bad credit ka,
habla pa abutin mo at hindi ka na makakautang in the future. Mr. Golaico, ako po si Marisa Blanca Flor. Kung meron na akong bad credit rating, ano po ang dapat kong gawin upang makabawi muli? Gayahin ho natin yung sinabi ng ating guest. Harapin mo ang creditor mo, i-restructure mo yung utang mo, in time, bayaran mo yung principal, mag-offer ka ng solusyon na kaya mong panindigan. Pag nabuo mo yon, nabayaran mo sila, okay ka na naman. Wala akong ibang solusyon dyan. When you borrow, it's an obligation. You'll have to live up to it sooner or later. Time for another break. More of Peaceabilities when we come back. Stay tuned. Piso mo, palaguin mo. Agenda, agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Pinas. I love Pinas. Ako po si Gardo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas! I love Pinas. Piso mo, palaguin mo. Marami na po siguro tayong natutunan tungkol sa utang, leverage o panikwas. Summarize po natin. Number 1, avoid leverage or debt problem. Huwag tayo papasok na puro utang at umuutang lang pambayad ng utang. Sobra na yun. Number 2, kung pwede, pay in cash kung meron kayo. Lalo na kung hindi nyo kayang bayaran yung interest o hindi kayo sigurado na meron kayong pagkukuhanan yung inuutang nyo. So, tama sa today's economic conditions, hindi ho natin ma-assume that you will always be in your present employment. Baka mawalan kayo ng trabaho. Be conservative and do not assume that your current income will increase. Kadalasan sa atin, ina-assume natin magkaka-bonus tapos hindi naman dumadating. If you are allocating too much of your income to pay your debt, sobra na ho ang utang nyo. Never borrow for wants, only for needs. Suma total, bigyan ko na lang ho kayo ng example na tamang paggamit ng leverage. Kung ikaw ay halimbawa gusto mong pumasok, bumili ng food cart na 200,000 pesos, nakikita ka ng 400 pesos per day sa food cart na yan. Sa 25 days, meron kang 10,000 per month. So, kung may 200,000 ka, pasok mo dyan, meron kang 120,000 taon-taon nakikitain sa in-invest mong 200,000. Pero sa food cart, hindi pwedeng isa lang. Kailangan 2, 5, 10 para kung malugi ka man sa isang pwesto, may pambawi. So, sa umpisa, hindi naman pwedeng 10 agad. Umutang ka muna ng another 200,000 para 2 ang food cart mo. Madaling salita, ang puhunan mo na ngayon, 400,000. Magkano nakita mo? 240,000 na, 10,000 per month bawat isa, or 120,000 bawat isa, or 240,000 dalawa. Pero umutang ka ng 200,000. Magkano babayad mo ron? Sabihin na natin 30%. Nagbabayad ka ng 60,000. 30% ng 200,000. Interest. Kikita ka naman ng 120. So, meron kang labi, no, karagdagang kita na 60,000. So, sa puhunan mo ng 200, ang dating sa iyo ngayon, 180,000 na. Yung 120 mo, at saka yung karagdagan na kinita nung sa second food cart na inutang mo. So, meron ka ng 180,000 na kita sa puhunan na 200,000. Kung isa hindi ka umutang, ang kita mo, 120 lang.
Yan ang isang ehemplo ng tamang paggamit ng leverage. Over time, mababayaran mo yung principal at baka hindi lang 2, maging 3, maging 4, maging 5 ang iyong food card. Lalo na kung meron kang mga kasangga na investors na sumama sa iyo. Yan ang people leverage kung madami kayo nag-invest at financial leverage dahil umutang kayo kahambing ng inyong kapital. Huwag niyo kalimutan, ang pag-utang hindi masama kung tama ang paggamit. So, mga kaibigan, that's it for now. Samahan niyo kami muli sa susunod na edisyon ng Pisabilities, ang inyong lingguhang gabay sa buhay pinansyal. Ako po, si Francisco Colayco, na nagsasabing ang pisong pinaghirapan mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. Hello! Welcome to Pisabilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. I'm your host, Francisco Colayco. Kung hangad natin ang pag-asenso sa buhay, kailangan po nating pagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng malinaw na financial target o goal base sa bawat antas ng buhay natin. Tulad na isang bata na nagbabago ang pangangailangan habang siya ay lumalaki, nagbabago rin ang ating mga financial goals and needs. Subalit, kung mapapaghandaan natin, mas kakayanan nating harapin ang mga ito. Isaisip po natin ang palagi kong inuulit-ulit dito sa ating programa. Savings is an expense that buys you future. Kung atin pong susundin ang tinalakay natin nung nakaraang linggo, we should always pay ourselves first. Tandaan, income less savings equals expense. Sa madaling sabi, pagkasweldo, unahin muna ang pagtatabi ng pera. Ang matitira mula dito ang siyang ilaan sa mga gastusin at bayarin. Kailangan maliwanag sa atin ang ating katayuang pinansyal. Kailangan din natin na maliwanag at klarong roadmap para makaangat mula sa kagipitan. At higit sa lahat, dapat bukas ang ating isipan at determinado tayong baguhin ang ating mga nakagawian kung kailanganin. Simula pa lang yan, dyan lang kayo magbabalik ang Pisabilities para sa marami pang tips
patungkol sa inyong buhay pinansyal. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. Nagbabalik po ang Pisabilities. Mapalad po tayo ngayon at makakasama natin si Miss Nelly Tolentino. 3 years to siya sa Hong Kong with 5 children, single mom. Nelly, kamusta at welcome to Pisabilities. Alam mo, lalo na kayo mga nanonood, ang topic natin ngayon is defining financial targets, goals. Alamin natin sa kanya kung paano o bakit siyang ngayon ay nagpupulsiging mag-set ng target ng buhay. Nelly, can you share with us your personal financial experience muna? Ako po kasi, nung panahon na nandito ako sa Pilipinas, ang dami kong experience. Nagtitinda ako ng manok, isda sa palengke. Dahil sa kahirapan ng buhay, maaga akong nagkaroon ng pamilya. So, hindi ko sinayang ang aking panahon. Talagang araw-araw, naghahanap buhay talaga ako. Madaling araw pa lang, gumigising na nagbabalahibo ng manok hanggang sa titinda. Halos kumikita ako noon ng 1,000 hanggang 5,000 per day. Nag-umpisa lang ako sa pagtitinda ng manok ng woodcan na reject, na ang puhunan ko lang noon is 15 at 20 lang, isang piraso. So, nag-umpisa ako sa 5 manok, 10. Naging 500, naging 1,000. Kaya kumikita ako ng 1,000 hanggang 5,000 sa manok lang isang buwan. Pag kumikita ka, marami kang kaibigan, marami kang kamag-anak na kailangan mong tulungan. Lahat sila natulungan ko. Nakapagpundar ako. Napalaki ko yung mga anak ko ng maayos, gamot, diaper, lahat. Nakabili ko ng 2 sasakyan. Naipagawa ko yung bahay namin, naipa-renovate ko. Siguro mga 600,000 kasama na yung mga kasangkapan ko. And then hanggang sa dumating ang pagsubok, dahil sa kakatulong, malakas ang kita, malakas ang gastos. Hanggang sa unti-unti, natuto kong mangutang ng 5-6. Bakit ka nangungutang kung malakas ang kita mo? Yun na nga po eh. Dahil sa pagtulong sa pamilya, kung minsan hanggang sa gulong na lang ng kotse, ng sasakyan, sa akin pa umuutang ka para ibigay sa iba? O kung minsan po kasi, malakas ang kita, di natuto kung minsan mahina. Pagka maraming order, mangungutang ka. Okay. Working capital. Yes, working capital. Hanggang sa nakasanayan ko, nakakautang dahil malakas naman akong kumita, hindi ko na namamalayan na doon na pala ako unti-unti. Nangungutang ako ng 5-6 eh. Yung 500 mo, 600 ang balik eh. Tapos may mga short time pa yan kung minsan, lalo na pagka may okasyon. Siyempre, ang negosyo dito sa atin, kung minsan, gaya-gaya. Hanggang sa malakas akong kumita, marami na rin nagtinda, marami na rin gumaya. Hanggang sa yung mga tinulong, yung pamilya ng tatay ko, kinuha ko na rin, tinulungan ko na rin. Tapos may mga kapatid ako mga nagkasakit na ipinagamot ko. Sa madaling salita, malaki ang tinustos mo sa mga pangailangan ng kamag-anak mo. Sa anong habang panahon yan, at ano ang naging suma total yan? Na-zero ka ba? Na-zero ako. Okay. Bakit ka napunta sa Hong Kong? Kumbaga, na-down na ako, na-down ang negosyo ko, na wala nang ano sa akin, yung mga tinulungan ko, wala man lang nag-alok sa akin. So hanggang sa doon ko napag-aralan na kailangan pala 50-50 ang gawin mong pagtulong. Tulungan mo ang sarili mo bago ka tumulong sa iba. Ano ang suma total ng up and down mo niyan? Kumita ka ng malaking pera, na-zero ka, nagpunta ka sa Hong Kong. Sa ngayon,
3 years ka doon sa Hong Kong, nagtatrabaho, ano ang lessons mo natutunan dyan? Meron ba pagbabago sa style mo noon, sa style mo ngayon? Napakalaki. Ang katwiran ko noon, aanin mo ang pera kung patay ka na. Kaya ka naghahanap buhay kasi para gastusin mo ang pera. Nung masiro ako nung panahon na wala nang magbigay sa akin na kahit pamasahe man lang, doon ko naisip na kailangan mo palagang paghandaan ang future mo. Sa Hong Kong, dito ako natuto lahat din. Dito, hindi masarap mag-abroad. Hindi masarap mag-abroad dahil sa Hong Kong kung sweldo mo lang ang aasahan mo at hindi ka magtitipid, alang mangyayari. Naranasan ko sa Hong Kong din ang nagbebenta ako ng dyaryo. Iniipon ko yung dyaryo namin. Yung amo ko, negosyante. So, agent niya ako. Ako ang nagbebenta ng mga sapatos niya, accessories, damit, pandagdag sa kita ko. Sabi mo yung mga lessons mo, maliwanag. Basta't kumikita ang gastos, kaysa pansarili o pag sa ibang tao, pantulong gasto. Ngayon, nandun ka na nakatingin sa sarili mo. Paano ka ngayon nagsiset ng financial target mo? Sa Hong Kong kasi, marami tayong hanggang sa hinanap ko ang narinig ko sa mga kababayan natin, ang KSK Co-op. Ano kaya ako ang KSK Co-op, sabi ko. Ngayon, nagpunta ako doon sa office natin, doon sa Hong Kong. Naupo ako doon, nakapakinig ako. At nabasa ko nga yung inyong libro na Peaceability. Doon ko ngayon nalaman yung basket, yung kailangan palang magpuno tayo ng basket natin ng financial future. At totoong nangyari sa buhay ko. Meron ka ng basket ngayon pinupuno? Kumpleto na po at malapit nang mapuno. Ano yung basket na yon na gusto mong i-share sa ating mga... Meron na nga po akong SSS, naguhulog po ako ng 1,560 per month. Meron akong PhilHealth. Meron akong Pag-ibig. Ano pa? So, meron pa rin po akong share sa KSK Co-op. Meron din akong time deposit. 10 seconds. Ano masasabi mo sa ating mga nanonood ngayon bago tayo magtapos? Ang masasabi ko po, habang may panahon pa kayo, magtabi kayo kahit magkano lang. Kahit piso, 2 piso sa isang araw. Kumbaga yung mga luho natin bawasan. At yung sa paunti-unti pala na pagtatabi natin, malalaman na natin na marami na rin pala yun. At saka hindi biro na pagka yung panahon na hihina pala tayo, saan ka kukuha ng ibabayad mo sa kuryente, tubig, pagkain araw-araw. Hindi tayo mabubuhay na ngayon lang, hindi natin alam kung hanggang kailan. Sayang, kulang ang panahon natin, Nelly, dahil yan ang ating pakay ngayon sa ating episode na to, paano magplano. Maraming salamat sa iyong pagdalo dito sa aming imbitasyon. Sana yung sharing mo sa ating audience makatulong sa kanila. Magbago rin ang kanilang style na puro gastos, puro utang. Thank you very much, Nelly, for pagpaundak mo sa amin dito. Let's pause for a short break. Tutok lang for more of Peaceabilities. Walang bibitiw. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. Ito ang portion ng pag-uusapan natin ng mga tips for allocating savings. Mr. Colaiko. FGC, ako po si Mark. Lagi po kasi akong kinakapos. Kung sakali po makaipon ako ng maraming pera, ano po ang magandang paraan para mapalago ang pera ko? Mr. Colaiko, ako po si Peso Rima. Advisable po ba na mag-invest ng isang simpleng tindera na tulad ko sa isang health o medical insurance? Nag-aalangan po kasi ako sa extra gastos kasi di naman kalakihan ang kita ko.
Alam niyo ang buhay natin, 3 basket ang ating dapat punuan. Ang unang-unang basket, sagot ko rin ito doon sa nagtanong na tindera. Kailangan ba akong bumili ng insurance? Yan ho ang unang basket. Yan ang basket ng pangkasalukuyan. Dapat nagsisave tayo panglaban sa emergency, bagaman maging health problem yan, accident, at saka yung pinoproteksyohan natin. Ang layunin natin dyan, proteksyonan natin yung ating kumikitang pagkatao. Yan ang present basket. Punuan natin yan. Susunod na basket, yan yung lifestyle basket. Yan yung edukasyon ng ating mga anak, yung lifestyle natin. Kailangan makabuo tayo in the first 5 years. Nagtatrabaho tayo up to 10 years na merong natatabi tayong emergency fund. Yan, hindi pwedeng gastusin kung hindi pang emergency. Meron din yan yung edukasyon ng anak natin at saka yung lifestyle. Mr. Colayco, ako nga po pala si Iana. Ano-ano po bang mga dapat kong pinaghahanda ang savings mula sa aking sweldo? Bakit po mahalaga ang mga ito? Siguro in the next 20 years, first 20 years ng inyong pagtatrabaho, meron na kayong dapat tinatabi pang down payment ng inyong tahanan o pambili ng inyong tahanan, pambili ng iyong sasakyan kung kailangan. Depende sa antas ng iyong lifestyle. And then 30, 40 years, yan ang ating retirement. Mr. Colayco, ako po si Marlene Lieno. 6 years na po ako nakapagtrabaho after graduation. Maayos naman ang aking pinagkakakitaan, ngunit hindi po ako makapag-ipon. Paano po ako magkakaroon ng financial target o goal based sa aking pinagkakakitaan? Isa ho ang importanteng gusto kong i-share sa inyo. Hindi kailangan malaki ang tinatabi kung mahaba pa ang panahon na nalalabi sa inyo. Gaya ng isang biyahe, kung malayo ang iyong pupuntahang destinasyon, madami kang tinitigilan na terminal. Ganon din pagpalago ng pera, kung mahaba pa ang panahon mo, bagong graduate ka, o young professional ka pa, meron ka pang 30, 40 years pagpalago. Hanggang mahaba ang panahon mo, hindi kailangan tumakbong mabilis. Hindi mo rin kailangan maglagak ng malaking amount. Kaya pwedeng 30 pesos a day, 10 pesos a day, 1,000 a month, whatever. Basta't mas mahaba ang panahon, mas kaunti ang kailangan itabi. Ganon ang ating payo sa pagpalago. Tandaan, biyahe ito. Hindi ito yayaman bigla. Magbabalik pa ang Pisabilities. Huwag bibitiw. Tutok lang. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. Nagbabalik po ang Pisabilities. Pinag-usapan natin yung 20% savings. Saan ba natin lalagak yan 20% na yan? Ilang bahagi para sa anong purpose? Sa pananaw ko ho, mahirap magsalita dahil walang magbigay ng eksaktong gabay dahil bawat isa sa atin, iba-iba ang kanyang pangangailangan. But rule of thumb, siguro, pwede natin sabihin, yung sa 20% tinatabi natin, for the first 3 to 5 years ng buhay natin, financial, kalahati nun, tinatabi natin for emergency. Dahil ang emergency, lahat tayo tatamaan. Hindi tayo makakaiwas dyan. Mapera na lang kung meron na kayong cash reserves o meron kayong siguradong pagkukuhanan for emergencies. Ano yung mga pagkukuhanan na yan? Maaring may accident insurance na kayo, maaring meron kayong kung ano-ano pang pagkukuhanan. Baka meron kayong mayaman na nanay. Pwede rin asahan sa emergencies yun. But for most of us, walang ganyan. Kaya ang obligasyon natin, magtabi for emergencies. Meron naman sa atin, mawawalan ng trabaho. So, dapat meron din tayong emergency funds pagtawid habang naghahanap tayo ng panibagong trabaho. Ganong katagal yan? How many months yan? Nasa ating pananaw. Pag meron na tayong emergency fund at naayos na natin sa savings natin yung mga obligasyong pang-protekta ng ating kumikitang pagkatao, saka pa lang tayo mag-iisip,
maglagak na pagpalago. Halimbawa, education ng anak natin. Halimbawa, savings natin para magkaroon tayong down payment sa ating bahay. O halimbawa, sa ating retirement. Itong ating sinasabi dito ay gabay. Gabay lang, depende sa inyong particular financial situation. Susunod, pag meron na kayong nalagak sa pambahay, sa insurance, doon na sa retirement tayo. Doon sa retirement, pwede tayo mag-invest. Yung mga mag-i-invest na yan, dapat siguraduhin natin na pag-invest natin sa mga ganyang plano, we only deal with legitimate companies, not legitimate investment vehicles. Sino magsasabi sa atin kung sino yan? SEC, Bangko Sentral, gobyerno natin ang nagpo-protection dyan. Ang importante sa atin, intindihin natin bago tayo maglagak ng salapi na yung risko na mawala yung ating nilalagak ay maliit. Mag-focus tayo na kontrolin ang risko, huwag tayong madala sa laki ng pangako ng kita. Dahil kadalasan, pag malakas ang kita na pinapangako, malamang bola, walang katotohanan. Tandaan ho natin, ating paglalagak ng salapi, dapat meron tutunguan. Hindi yung gusto lang nating kumita, period. Maglalagak ako ng piso, alam ko dapat saan pupunta, paano gagamitin, at kailan babalik. Join us again next week. Ito ang Pisabilities, ang inyong lingguhang gabay sa buhay pinansyal. Ako po, si Francisco Colayco, nagsasabing, ang pisong pinaghirapan mo, palaguin mo.